24 na panalo, 24 na talo, at may 4 na tabla. Yan ang kartada ng tinaguriang El Diluvio ng Misamis Occidental, Northern Mindanao na si Ray Tacoge Megrino. Marahil sa unang tingin mga master, sa dami ng talo nitong si Ray Megrino, ay iisipin mo na mahina lang ang boksingерong ito at isa lamang itong talunan. Yun bang tipong fighter na ginagawa lang pang tune up fight ng mga papasikat pa lang na boxer? Pero san ka mga master, wag kang magpapanilan sa kartada ng Pinoy na ito. Sabihin na nating hindi kagandahan ng kanyang record, pero walang sino mang fighter ang dapat magkumpiyansa kapag siya na ang nakaharap, sapagkat may itinatago kung maladilubyong lakas ang kamao ng fighter na ito. Sa katunayan mga master, kung ating babalikan ang naging laban niya noong taong 2013 kontra sa nooy pound for pound, rank number 9 at former two-time lineal flyweight champion na si Ponsaklik Wondyongkam para sa titulong WBC International Flyweight title, ay mapait nga po ang sinapit ng tiga Thailand sa ating kababayang Pinoy. Sa labang ito kasi mga master ay iniisip ng lahat, lalo na ng mga kababayan ni Ponsaklik, na isip ay lang si Megrino dahil nga sa hindi kagandahang record nito. Kumbaga sa isip nila ay literal na pang tune up lang si Megrino sa laban at matik na talo na. Hindi naman natin sila masisisi sapagkat kung ikukumpara mo naman ang record ng kanilang pambato na may 87 na panalo, 76 dito ay natapos sa pamamagitan ng knockout at may 3 talo lamang. Kumpara sa Pinoy na may sandamakmak na talo, ay talaga namang kitang-kita na lamang talaga ang Thai fighter. Ganun pa man mga master, sa mismong laban ay pinatunayan ni Megrino na mali sila. Napahiya silang lahat dahil sa mismong laban ay hindi nga po umubra ang pagiging veterano ng Thai fighter sa maladiablong lakas ni Ray Megrino, sapagkat sa loob lamang ng 3 round ay brutal na winasak na El Diluvio si Ponsaklik sa harap mismo ng kanyang mga kababayan. เราเดินตลอดนะครับเรย์โอ้ดูครับโดนขวาเลยครับขวาตรงโอ้เจ้าของครับโดนจนได้ครับคุมทับแล้วนะครับเจ็บแล้วครับครับไปถึง7ก็โอ้โหอันตรายครับลูกเขาหนักนะครับโอ้โหอันตรายครับ Finish him. ลูกเขาหนักนะครับครับที่อันตรายแล้วนะครับอันตรายแล้วนะครับอันตรายแล้วครับ Fatality. Sa aparehong taon ay sunod namang dinayo ni Megrino ang bansang Japan at dito ay nakasagupa niya ang isa pang undefeated Japanese knockout artist na si Kenji Kobo, isang napakadelikadong kalaban. May kartadang 11 wins, 11 knockouts at may 100% knockout rate. Nakakatakot po ang kalabang ito ni El Diluvio mga master, pero pagdating nga po sa gabi ng mismong laban nila ay pinulbos lamang ito ng walang kahirap-hirap ni Megrino.
Matapos nito ay nakapagtala pa ng 3 sunod-sunod na panalo si El Dilubyo bago nito makasagupa ang isa pang mahusay na TIE fighter na si Aikartit Kanyaprom noon namang taong 2014 para sa isang 6-round bantamweight bout. Ang kanilang laban ay ginanap sa Hong Kong Convention and Exhibition Center sa China. Kumpara kay Pong Saklik mga master ay mas malala po ang sinapit itong si Kanyaprom sa kamay ng ating kababayan kung saan pumagal lamang ito ng 2 round. Ten seconds. Time. It's over! Pagkalipas ng 6 na buwan, taong 2017 ay muling kinuha ng top rank itong si Ray Megrino para lumaban ulit sa Hong Kong. At dito nga mga master ay itinabat naman siya sa kababayan ni Naoya Inoue na si Yuki Kobayashi para sa isang 8-ounce schedule super featherweight bout.
Kung si Pong Saklek mga master ay inabot pa ng 3 round at si Kanya Prom naman ay 2, aba, mas malupit ang nangyari dito kay Kobayashi sapagkat 23 segundo lamang sa unang round ang kinailangan ni El Diluvio upang patulugin ang Japanese fighter rito. Bali ito na ang naging huling laban ni Rey Megrino at matapos nito ay hindi na muli siyang nasilayan pa sa ibabaw ng ring. Ayon sa trainer at promoter ni Megrino ay wala ng fighter ang may gusto pang lumaban sa kanya. Nahirapan na silang ihanap ito ng makakalaban dahil high risk low reward daw ito. Sa tindi ng lakas ng pamao ni El Diluvio ay talaga namang kinakatakutan siya sa kanyang divisyon. Ano sa tingin niyo mga master? Kung nabigyan kaya ng pagkakataon na makatapat ni Rey Megrino si Naoya Inoue, may pag-asa kaya itong manalo? Comment lang tayo sa baba at ating niyang pag-uusapan.